Buenos dias sa ating lahat mga bay at welcome tayo dito sa ating YouTube channel na purong Filipinoy mga bay. At natatandaan nyo pa ba ang sinabi ko doon sa isa kong video na public market ng San Enrique na ang susunod nating pupuntahan ay itong public market ng Valladolid at ang public market ng Pontevedra mga bay. At ito na, nandito po tayo ngayon sa merkado ng Valladolid. Yung merkado ng Pontevedra, saka na natin yan pag-uusapan mga bay pag pupunta tayo doon. Sa ngayon, focus lang muna tayo dito sa merkado ng Valladolid. At habang iikutin natin ang merkadong ito, ikikwento ko sa inyo ang mga ikinikwento ng mga tao dito base sa mga taga rito na nakipagkwentuhan sa atin dito mga bay. Sabi nila ang Valladolid daw ay ipinangalan sa bayan ng isang pinunong Espanyol sa Espanya na dumating ang mga Kastila dito. At ang mga orihinal na naninirahan dito, yung mga Aitas, ay napilitang lumipat sa kabundukan. Ang mga tao mula sa karating isla ng itong Guimaras mga bay at ang mga lalawigan ng Iloilo, Capiz, Antique, Aklan at ang mga taga Cebu ay naninirahan din sa Valladolid bilang isang kanilang docking area sa pagdating dito sa Negros mga bay. Ipinakilala ng mga settlers ang pagtatanim ng mga tubo dito sa Negros na nagresulta sa paglalago ng kanilang ekonomiya. Ang paglago ng Valladolid ay ang nagtulak noon kay Gobernador Saravia na lumikha ng isa pang bayan mula rito na siyang kasalukuyan ang bayan ng Pulupandan. Noong taong 1851 daw, inilatag ng Recollect Missionaries ang pundasyon ng Valladolid Church na sinasabing pinakamalaki sa lalawigan noong panahong yon. Kung isaalang-alang ang kapangyarihan ng mga awtoridad ng simbahan habang pinapatakbo nila ang mga gawain ng pamamahalaan noon. Ang bayan ng Valladolid ay itinatatag noong 1860. Ang mga makabuluhang pangyayari sa lalawigan noong mga unang taon nito at pagkatapos ng revolusyonaryong panahon ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa munisipalidad sa pamamagitan ng matatapang na mga tao dito. Nag-ambag ang mga taga Valladolid sa pakikibaka ng lalawigan para sa kalayaan noong huling bahagi ng paghahari ng mga Espanyol at mga Hapones sa Negros. Ang bayan ay kilala bilang rice granary sa lalawigan na kung saan 90% ng mga lupang taniman nito ay nakatanim sa palay. Gumagawa din ito ng mga gulay, prutas at ang diwal o angel wings shell. Isang kakaibang sikat na delicacy dito sa Valladolid mga bay. Ang isa sa mga sikat na landmark dito ay ang Our Lady of Guadalupe Church na itinatag noong 1851 ng mga Recollect Missionaries. Sa laki ng simbahan at kumbento nito, diyan mapapatunayan na ang Valladolid ay kabilang ng mga pinaka-progresibong pueblo ng isla noong panahon ng mga Espanyol. Sa kabilang banda, ang isang sikat naman itong tinatawag na ang Valladolid or Valladolid Community Museum ay isa sa mga ancestral house sa bayan na pag-aari ng pamilyang Icalina. Itinatampok ng Valladolid Community Museum ang mayamang pamana ng kultura ng bayan. Ang Sunset Boulevard naman ay isang perpektong lugar upang panoorin ang magandang paglubog ng araw sa kahabaan ng Guimaras Strait. Isang magandang lugar upang makipag-ugnayan sa kalikasan habang ang tubig ay humahampas sa seawall. At ito pa mga bay, itong isang siglong Acacia Haven na aabot sa 32 ang nakapalibot na mga punong kahoy ng acacia sa publikong plaza dito mga bay. Ito ay itinanim ng unang opisyal ng bayan na nagngangalang Icalina. Ang relic ng isang 18th century graveyard, ang pahingaang ito ay inilaan lamang para sa mga ilustrado o mayamang membro ng komunidad noong panahong iyon. Ang lugar ay humigit kumulang 3 ektarya na napapalibutan ng mga coral reef na mga bato na nagbibigay sa lugar ng isang klasikong epekto.
At ito pa itong fruit stand sa tabi ng highway. Matatagpuan sa highway ng Barangay Palaka. Dumadaan ang mga manlalakbay sa lugar na ito na nagpapakita ng katakam-takam na mga prutas gaya ng mangga, pakwa, meron ding melon, saging, avocado at iba pang mga prutas. At kasama na dyan ang iba't iba pang klase ng mga delicacies mga bay. Meron ding highway food park dito na matatagpuan sa kahabaan ng highway sa pagitan ng Barangay Palaka at Crossing Pacol. Ang food park na ito ay binubuo ng mga stall na naghahain ng almusal, tanghalian at hapunan. Ang menu ay nag-iiba mula sa karni, gulay hanggang sa sariwang pagkaing dagat. Sa Tabaw Fish Terminal Food Court naman, ito ang Central Terminal na magbubukas mula sa oras ng 11 PM hanggang sa 5 AM. Nag-aalok ng inihaw na isda, tinula at kinilaw. Naghahain din ito ng kape na may katutubong ibus o sumat. At meron din silang mga produkto na hand-woven na mainam para sa mga souvenir ng mga turista dito mga bay. At hanggang dito lang po. At God bless ating lahat mga bay.